Good morning po sa ating lahat. Meron lang po akong gustong talakayin po sa inyo dahil lately po, kung mapapansin po ninyo sa pagragasa ng AI or Artificial Intelligent Technology, makikita po natin dito na ito po ay naia-apply o nailalagay doon sa mga bagay-bagay from the past na pinag-aaralan noong the past na ngayon because of artificial intelligence na mga apps, makikita mo yung mga lumang litrato, ito ay gagalaw, no? At pwede mong itabi yung litrato mo as if yung mga taong hindi mo nakasama dati ay parang posibleng nakasama mo rin. Or parang yung, lolo mo, di ba, yung lolo mo na hindi mo naabutan, i-edit mo lang yung mga litrato. Then this artificial app or intelligent app ay kaya nilang gawing posible. So isa po sa mga tumatamasa nito ngayon ay ang artifact na tinatawag na the Shroud of Turin. The Shroud of Turin, ito po yung pinaniniwalaan ng karamihan na totoong mukha ni Jesus Christ. Na ito raw ay kasi nakita po doon sa shroud, parang kumot na ibinalot doon sa katawan ni Jesus nung siya po ay namatay sa cross. No? At ang pagbalot po ay mahaba po kasi yung shroud, ihihiga yung patay dito, yung bangkay, tapos from the doon sa baba, from the pit, from the foot, no, nung patay, nandun yung mas mahabang portion, itatakip po sa papuntang muka. So covered po talaga kung titignan niyo ng shroud, yung likod at yung front ng tao. Mahaba po yung shroud na yun. Ganun po maglibing ang mga Hudyo, no? And then they will mummify the disease o yung corpse, no? Tapos may ilalagay na parang sodarium sa muka. Ang tawag dun sodarium, ipapalibot sa muka ng patay. And from there, punong-puno po ng dugo yun. And sabi nila, dahil doon, bumakat yung dugo doon sa shroud. Kaya ang ibig sabihin, nung natuklasan itong shroud na ito ay talagang parang totoong-totoo na talagang kahit sino magsabi, ay talagang parang yun nga talaga yung shroud ni Jesus. Ngayon, dahil maraming naniwala na yun yung shroud ni Jesus, itinago nila ito at nakasurvive na rin sa maraming fire o mga sunog. Pero until one time, na-discover na yung bagong technology ng mga panahon na yung kung tawagin ay photography, ito po ay kinuna nila ng litrato at namangha po yung kumuha ng litrato na isang bihasa sa fotografiya dahil ang lumabas po sa halip na positive ay negative. Or should I say, sa halip na negative ang lalabas, naging positive. So ayan po yung nakikita natin na itsura ng Shroud of Turin sa mga simbahan ngayon na inilalagay. No? Pero ang tanong, ito nga po ba ang totoong mukha ni Jesus Christ? At ngayon po, sabi ko nga po, nag-progress na po ang AI dahil dati maraming nagsabi, check, ito nga talaga ang mukha ni Jesus Christ. Pero marami rin ang tumututol. Kaya meron din nag-aral ng shroud na yan, pinag-aralan yan. At noong 1978, sinabi nga nila na ito ay fraud o hindi totoo. Pero may mga hindi sumuko na mga nag-aaral talaga tungkol sa shroud. Pinalabas uli yung shroud, pinakuha nila uli, pinag-aralan nila muli, at binanggit na totoo na naman. Kaya noong 2003 o 2004, binanggit na ito ay totoo na naman. Hanggang pinabulaanan na naman yata nung after mga ilang taon. Ganun lang po ang nangyayari dyan. So ano po ngayon ang papel ng AI dito? Ngayon pong panahon ng AI, makikita po natin dito sa atin pong tinatawag na makabagong technology. Sa mga, ewan ko lang po, nakikita nyo po siguro sa mga Facebook nyo, sa mga YouTube, no? Yung ginawang AI tungkol dyan, ibig sabihin ginawa na siyang 3D, at siya po ay makikita mo yung mukha ng taong yan nung nabuhay. So ayan po yung nasa litrato, parang ganyan, no? Hindi pa po yan yung talagang ginawa nilang makikita mo talaga kung anong itsura ng tao yan nabuhay. Ngayon ang tanong isa lang po, pasok na po tayo rito sa sinasabi ng Bible. Doon po sa shroud, may makikita kayong malaking butas sa ulo ng taong yon na nakalagay doon. At meron po kayo makikita ng mga butas ng pako sa kanyang kamay. At meron din pong sugat sa tigiliran. Alam naman po natin kung sino po yan. Sino po ang merong mga sugat ng pako? Sino po ba ang merong tinatawag na sa kanyang kamay o sa kanyang tagiliran na may inulos, no, na parang sugat? At sino po ba ang may sugat sa ulo na sumisimbolo na ito ay pinutungan ng korona ng tinik? Walang iba kundi si Jesus.
no? Alam natin yan dahil yan po ang nakasaad sa Biblia. Pero paano itong Shroud of Turin? Ang tanong, yan po ba si Jesus? Suriin po natin yan ayon sa sinasabi ng Bible at saka sa ayon na rin po sa mga katibayan ng mga scholars kung ano po ba ang height ng mga taong nabuhay nung panahon ni Jesus Christ. Okay, yung Shroud of Turin, ang lalaki po dyan ay tumatayo ng 6'2", 6 feet and 2 inches tall. Ibig sabihin may katangkaran po, matangkad po, 6'2" feet. Ngayon, ano po ba ang tawag natin ang mga heights ng mga ordinary Jews nung panahon ni Jesus Christ? Nung araw, pag ikaw ay male, pag ikaw ay lalaki nung araw, pinakamatangkad na po dati sa kanila ay ang 5'5" o 5'4", no? Kaya si Zacchaeus, ma-imagine mo, napakapandak talaga. Si Jesus, yung height niya tama lang po kasi sa lalaki during that time matangkad na po yung 5'4" at saka 5'5", no? So doon pa lang po sa unang yon na investigation tungkol dito, palpak na po yung shroud. Okay? At ayon din po sa mga tao nung mga panahon na yon, no? Ang mga Hudyo po during that time ay merong kulot-kulot na buhok, no? Si Jesus Christ, bagamat may kahabaan ng buhok, hindi po yun talagang mahabang buhok na parang sa babae. Ito po ay may pagkakulot-kulot ng konti. No, ay ganun daw ang mga tao nung araw. At dito po sa shroud, makikita mo parang matanda yung itsura nung lalaki na patay. While si Jesus po ay 33 years old lang. Jesus was very young, no? Kaya kung ikaw ay 50 years old, yung edad ni Jesus na yan, parang anak mo na lang. Batang-bata ang Panginoon sa kanyang edad. So hindi po, yun yung mga bagay na ganon. At saka si Jesus Christ po, naniniwala rin po maraming tao, may malaki ang katawan, malaki ang build ng katawan nito dahil siya po ay karpintero. Hindi po yung karpintero na gumagawa ng mga Oo, si Jesus po ay gumagawa ng may tawag po ron parang mason, yung parang mga bato ang kanyang mga bato ang kanyang ginagawa, no? Gumagawa sila, nag-uukit ng mga bato ang tinatrabaho, kaya may kalakihan ng katawan ni Jesus Christ talaga. Yan po ang sabi ng mga tao, no? Ayun na rin sa mga scholars. Kasi ganun po talaga. Pag ganyan, pag-aaralan mo yung ancient Israel, hindi yung Israel ngayon, no? Sa Israel ngayon, bakit may mga matangkad? May nag-argue pa nga, sa Israel may mga matatangkad na tao. Dahil nakapag-asawa ng iba't ibang lahi. Tandaan mo, nung panahon ni Jesus Christ, mga purong Hudyo yung nandoon sa Israel. Dahil hindi pa na-destruct ang Israel during AD 70. Okay? Ayun po yun. So, yun lang po yung mga argumento rito. Kaya talagang kung titignan po natin, malayong-malayo po yung nasa shroud sa totoong Jesus Christ. At may warning po ang Biblia dito. Ang warning po ng Biblia, huwag sasambangin, no, ang nilalang. Sa halip, sambahin mo ang lumalang. Do not worship the creation. Tulad na nangyari ngayon sa Sierra Madre. Thank you, Sierra Madre. Ganyan lang, no? Ang tao po ay punong-puno ng idolatria. At naniniwala ako, hindi papayag si Lord Jesus na mag-iwan siya ng kanyang litrato dito sa lupa. Kasi sasambahin ng mga tao. Amen? So, isang tanong, isang sagot. The Shroud of Turin, is it the artifact, or it is the very first artifact of Jesus Christ? The answer is big no. That's not Him. It's not Him. Jesus Christ is God, no? Jesus Christ is divine. Pag nakita mo si Jesus, nandoon yung kanyang glory. Kaya tignan mo yung mga malalalim sa Bible. Pag tinanong, anong itsura ni Jesus? Ang sasagot natin, hindi ko maibibigay ang physical description niya. Although makikita natin sa langit kung paano ang itsura niya, kung anong itsura niya. Pero habang nandito tayo sa lupa, pag may nagtanong, ano bang itsura ni Jesus Christ? Isa lang isagot natin, maamo. Maamong maamo. Isa siyang maamo dahil siya ang Lamb of God who takes away the sins of the world. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na kayo by clicking the subscribe button. I-share naman ninyo ang ating mga videos at ikalat nyo ang Daily Good Vibes channel sa buong mundo dahil sa Daily Good Vibes lamang ninyo mapapakinggan talaga ang gospel, ang katotohanan at ang iba't ibang issues na may kaugnay sa pananampalataya. Salamat, God bless, mga ka-good vibes.